Nakikita ng Diyos lahat ng iyong ginagawa para sa kanyang basal, para sa kanyang kaharian. Gusto ko pong ituro po sa inyo ngayong pong umaga po ito ang series na In Christ Realities. In Christ Realities po ay ano po ba yung katotohanan na tinanggap po natin na si Kristo ay ating pong panampalatayaan sa ating pong mga buhay. Meron pong mga katotohanan. Bakit po mga katotohanan? Kasi ngayon po ay part 1. Ibig sabihin, series po yan. Kaya wag niyo pong mamimiss ang bawat series po na ating pag-aaralan sapagkat napakaganda po nito. Ang katayuan ng isang Kristiyano dahil kay Kristo. Ang totoong katayuan ng Kristiyano dahil kay Kristo. Ano po ba yung mga bagay na ito na ginawa ng Panginoon Yesus sa ating buhay nang tayo ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Unahin po natin yung ating unang-unang tinanggap sa Panginoon. Ano po yan? In Christ, we perfectly love by God. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay perfectly, sabihin natin, perfectly love by God. Hindi po konting pagmamahalan. Hindi katamtamang pagmamahalan. Full, perfect yung kanyang pagmamahal ko para sa atin. Ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay, kung natin kalilimutan, na tayo po ay mahal ng Diyos. Do you know how much God loves you? Ay, tingnan na. Do you know how much God loves you? The truth is, you don't. Hindi natin alam kung bakit tayo mahal ng Diyos. Minsan sinasabi na, bakit ba ako minahal ng Panginoon? Eh, napakasama nga ng ugali ko. Pero yet ako'y minahal ng Diyos. Kaya nga po hindi natin maipaliwanag kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ay higit pa ron ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sinong makasusukat sa pag-ibig ng Diyos? What makes God's love for us perfect? Meron po akong mga bagay na ituturo ko sa akin sapagkat yung pagmamahal ko na ito napakaganda po na atin pong pag-aralan kung ano yung pag-ibig na tinanggap natin ng si Kristo po ay ating makilala sa ating buhay. Una, God's love is personal. Pag sinabing mahal ka ng Diyos, ito ay tumutukoy sa iyo personally. Bakit po? Kasi ang pag-ibig kapag ang Diyos kapag nagmahal sa atin, personal. Personal po yun. Pag sinabing personal, alam ng Diyos maging yung pinakamalalim sa ating buhay. Sabi po ng Bible. For you created my inmost being. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, bakit personal? Kasi po, tayo po ay nilikha ng Diyos. Sabi niya, my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Nung nililikha tayo ng Panginoon doon sa tiyan ng ating nanay, ganon ka-personal yung pagmamahal ng Diyos. Biruin mo, bakit personal? Pinagtutuunan ka ng pansin nang ikaw ay inilikha ng Diyos sa tiyan ng iyong nanay. Personal. Very personal, yung pag-ibig ng Diyos. I praise you. Ay, may nasa rin na medyo. Kasi po, si Mrs. po ang gumawa, kaya ako lang I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Ang sabi ko sa mga Diyos, I am fearfully and wonderfully made. Di ba personal po yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. Nang likhain tayo ng Diyos.
Your work are wonderful, I know that full well. Ibig sabihin, pinakikita sa atin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, personal, very personal. Alam niya kung ano yung pinaka-ibuturan ng ating mga puso. Ganon ka-personal yung pag-ibig ng Diyos. Hindi na sila mahal mo kayo. Hindi po. Pag-ibig ng Diyos, very personal. Tingnan niya. My frame was not hidden from you. When I was made in the secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Tingnan niya yung pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Woven together in the depth of the earth. Kaya, nung nililikha ng Panginoon, tayo, ang tao, ikaw, very personal na nililikha ng Diyos. Kaya nung nililikha ka ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, you are wonderfully made. Maganda ka at maganda kang lalaki. Sapagkat ikaw ay likha ng magandang Diyos. Amen po ba? Kaya hindi pwede na pintasan mo yung sarili mo. Sarili mo na nga lang yan, pipintasan mo pa. Purihin mo na, pagbuhan pa na sa lamig. You're wonderfully made. Sabihin mo sa iyong sarili. Huwag mong pagtakahan kung bakit ganyan ang ilong mo, bakit ganyan ang mata mo, ganyan ang hugis ng labi mo, ng noo mo. Huwag mong pagtatakahan. Ang sabi ng Diyos, you are fearfully and wonderfully made. Tingnan niyo po ito. Kung ang itsura ng lahat ng tao ay pare-pareho lang, maganda kaya? Kung hahanapin mo, halimbawa, hahanapin mo si Esther. Ay, Esther! Hindi pala. Sino ba? Sino ka ba? Malilito tayong lahat. Kaya meron tayong iba't ibang design. At yung design na yon maganda sa harapan ng Diyos. Tao lang ang nagbibigay ng picture. Pintas. Para nun, sasabihin mapangit. Maganda. Ito, pangit ito. Pag matawas ng ilong, maganda, gwapo. Sino nagsabi po nun? Yeah. Eh pagka matakas yun, pag bumabagyo, gumagano-gano pa yun. Eh kung dapa na, anong tutuwa? Ay, ano po yung pinapakita po natin? We are fearfully and wonderfully made by God. Yan yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Ito po yung sabi niya. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Tingnan niyo po yung pagkakaano ng Panginoon. Your eyes saw my unformed body. Hindi pa nga buo eh. Nakita na ng Panginoon. Kaya sabihin mo siya katabi, hindi ka aksidente sa mundong ito. Meron pong istorya, meron pong pamilya na mag-asawa. At yung mag-asawa pong ito ay nagkaroon ng 4 na anak. Ang pangalan ay si Matthew, si Mark, si Luke, and John. Yun yung anak niya. Sa hindi inaasahan, nabuntis na naman yung babae. Sabi niya na, papangalan natin sa kanila, tapos na yung poor gospel. Ayun, sabi, axe na lang. Kasi ang kasunod ni John, axe. Kasi total naman, aksidente siya. Yung 4 na ito, naging 5. Sa tingin ng mag-asawa, aksidente. Pero sa Diyos, hindi aksidente. Walang aksidente sa Panginoon. Kahit na sinasabi mong parang aksidente, hindi aksidente po yun. Dahil walang aksidente sa Diyos. Hindi pwedeng, paano na aksidente? Nasa gasahan ng pamalagasaan. Paano sinabing aksidente? Sabi kasi ng tao, aksidente lang po. Paano yun? Sige, mag-isip ko kayo. Nasa gasahan ng pamalagasaan na. Tatama kayo ngayon. Kasi nga po, hindi aksidente ang isang tao na nabuhay. May plano ang Diyos sa isang tao. Kaya ang isang tao na buhay
at naging buhay dito sa mundo ito, may plano po ang Diyos sa kanya. Bakit po? Yun yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, very personal. Maaaring aksidente sa tingin ng tao, pero sa tingin ng Diyos, hindi. May plano ko dyan sa tao na yan, may plano ko dyan sa bata na yung pambanag na buhayan, sapagkat ako ang may likha dyan. Amen. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Hindi pwede na merong... Kasi tingnan niyo po, sabi pa ni Lord kay Jeremiah, before I form you in the womb, I knew you. Before I form you in the womb, I knew you. Sabi po niya, before you were born, I set you apart. Tingnan niyo po yung pagkakaligha kay Jeremiah. Sabi ng Panginoon, bago ka pa ipinganak, anyuan sa tiyan ng iyong nanay, pinili na kita. Very personal po. Personal po ba? Amen. Yung pag-ibig ng Diyos, very personal. Sabi niya kay Jeremiah, before I form you in the womb, I knew you. Kilala na kita. At ikaw yung tinalaga ko na at pinili ko na bilang aking maging isang propeta. Ganon yung pagkakalikha ng Diyos. Ganon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon yung pag-ibig ng Diyos sa isang tao. Very personal. Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Bakit po tayo minahal ng Diyos? Dahil kay Kristo, tayong lahat ay minahal ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po. Isaiah, sabi po niya, can a mother forget the baby of her breast and have no compassion on the child she was born? Tingnan niyo po ito. Yung po isang nanay, kinumpara ng Panginoon, ng salita ng Diyos, sa kanya. Kung daw yung nanay ay grabe yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Though she may forget, I will not forget you. Yung nanay na mapagmahal sa kanyang anak, kahit na makalimutan niya yung kanyang anak, ang isang ina, ang Diyos, hindi kanya kalilimutan. Ganyan sinasabi ng salita ng Diyos, makalimutan man ang nanay, ang kanyang anak, pero yung nanay po mahal na mahal ang kanyang anak. At makalimutan man daw ng nanay, pag yung kanyang anak na ito, ang Diyos daw, sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi. I will not forget you. Yun yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos na ito ay pag-ibig kung paano yung mayroon sa Panginoon Hesus na pagmamahal, yun yung nasa sa atin na pagmamahal ng Diyos. Papakita po natin yan mamaya-maya. Tingnan po ito. Isaiah 49:15-16. See, I have engraved you on the palms of my hand. Personal po yung pagmahal ng Diyos. Sabi niya, see, I have engraved you in the palm of my hand. Ikaw ay itinatak, nakaukit sa kamay ng Diyos. Ganyan ka kakilala ng Panginoon. Ganyan yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Yung pag-ibig po ng Diyos na pagmamahal sa iyo, nakaukit, nakatatak sa iyo, sa kanyang kamay. Ikaw sa kanyang kamay. Tingnan niyo po ito. Sa John chapter 10, yung pag-ibig po ng isang pastor o shepherd. God's shepherd like love. Ano po yung pag-ibig ng Diyos sa yung pag-ibig ng Diyos tinulad po Diyos sa pag-ibig ng isang tupa. Yung pong tupa at yung pastor ang sabi po ng John 10:10, tinatawag ng Diyos sa pangalan. Nabasa niyo po ba yan? Yun daw tupa ay tinatawag niya sa pangalan. Di ba very personal? Ibig sabihin yung pag-ibig po ng Diyos na ito ay kagaya daw ng pag-ibig ng pastor. Tinatawag sa pangalan. Kung meron kang 100 tupa, lahat na yun may pangalan. Ang Diyos, ganun. Kilala niya kung sino yung tatawagin niya. Kasi tinatawag sa pangalan.
Pagka tinawag yung pangalan mo, sabihin, kilala ko. Iba yun, pag tinawag yung pangalan mo. Eh pagka, napapangalan mo, hindi maganda yun. Pero pagka tinawag ka sa pangalan, may impact. Kasi, ay kilala ko. Ang pag-ibig po ng Diyos, kagaya ng pag-ibig ng tupa. God's shepherd-like love. Kilala ng tupa yung kanyang ng pastor yung kanyang tupa, gayon din kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Kaya ikaw, kilalang kilala ng Diyos. Very personal ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Amen. Dahil po personal yung pag-ibig ng Diyos po sa atin kapag tayo po ay ano man yung sitwasyon pinagdadaanan po natin, alam ng Diyos yun. Personal yung pag-ibig ng Diyos eh. Kilala ka ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Kilala din ng Diyos kung ano iniisip mo ngayon at kung ano ang laman ng puso mo ngayon. Kasi very personal ang pag-ibig ng Panginoon. Sunod po natin. Pangalawa, eternal. God's love is eternal. Una, God's love is personal. Pangalawa, God's love is eternal. Ano po ibig sabihin? Ang pag-ibig po ng Diyos, walang hanggan. Walang hangganan, eternal. Sabi po, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Yung pag-ibig po ng Diyos, an everlasting love. Yung sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Walang hangganan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi na uubos yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sasabihin mo, Lord, mahal mo ba ako? Hindi mo kayang isipin. Hindi mo kayang sukatin yung pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. Ganun po yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Tingnan nyo. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. May hangganan po ba yung pag-ibig ng Diyos? Wala. Ang pag-ibig ng Diyos endures forever. Sensya na ba kayo? Natapakita yung anak ko dyan kasi si Mrs. po ang gumawa niya. Siyempre, yung pag-ibig ng nanay, iba. Pero nakalimutan daw ng nanay ang kanyang anak. Ang Diyos, hindi nakakalimutan ang pag-ibig sa atin. Amen. Diyan yung pag-ibig naman. His love endures forever. Paano natin masasabi na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay forever? Tingnan niyo. Tuloy po natin. Pangatlo, God's love is sacrificial. Yung pag-ibig ng Diyos ay mayroong sakripisyo. John 4:10, this is love. Ito ang totoong pag-ibig. Not we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Ito daw yung totoong pag-ibig, hindi dahil mahal natin ang Diyos, kundi mahal tayo ng Diyos. Ang totoong pag-ibig po, mga kapatid, ay hindi dahil kung gaano tayo maglingkod sa Panginoon. Ang totoong pag-ibig ay dahil kung paano nagsakripisyo ang Diyos para sa atin. Purihin ang Panginoon. Kasi po, ang pag-ibig po ng Diyos na pinakita po sa atin, sabi po niya, wala na. Yung pag-ibig po ng Diyos na ito, kung paano yung sinakripisyo ng kanyang anak, na si Kristo, para sa atin. Kaya lahat ng ginagawa po natin na paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil naglilingkod tayo sa Diyos, dahil mahal natin ang Diyos. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo nagsasacrifice ng mga oras natin, panahon natin para sa Panginoon dahil nagsakripisyo na ang Diyos para sa atin. Kaya lahat ng gagawin po natin dito, lahat ng gagawin natin para
ay para sa dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa ginagawa natin. Hindi ito dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. Pagka ganun po ang ating kaisipan, mawawala ang kaisipan ng pagmamayabang, pagmamataas. Bakit? Kasi lahat ala naman tayo, si Jesus, ang Diyos, ang siyang gumawa ng lahat para sa atin. Tingnan niyo po ha, this is love. Sabi ng Bible, ito yung talagang pag-ibig. Hindi dahil sa minahal natin ng Diyos, kundi dahil minahal tayo ng Diyos. Tingnan niyo. Kaya sabi niya, kaya yung sabi ng Panginoon, sacrifice for our sin. Sino rito ang makapagliligtas ng kanyang sarili sa kapahamakan? Wala naman. Pero salamat sa Diyos na nagbigay ng pag-ibig para sa atin. Isinubo niya ang kanyang kahit sa isang anak upang masakripisyo para sa ating mga katubusan ng kasalanan. Yun, ganoon po ang pag-ibig ng Diyos sa ating po mga buhay. Kaya sabi, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Okay, tuloy po natin. Pang-apat, undeserved. God's love is undeserved. Ano po ibig sabihin? Hindi karapat-dapat pero ibinigay. Tanong ko, sino po dito ang masasabi niya sa kanyang sarili, Lord, karapat-dapat mo mahalin? Kung meron magsasabi dito nun, magmamayabang na naman sa sarili niya. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat mahalin. Bakit? Puro tayo kasuwayin sa Diyos. Pero alam niyo, yung pag-ibig ng Diyos, undeserved para sa atin. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, but God demonstrates His own love for us. In this, ano po yun? While we were still sinners, Christ died for us. Ito yung demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Di ba napakasarap ialay ang kung ano yung mayroon ka man, yaman mo, sa taong napakabait sa'yo? Hello? Napakasarap ibigay ang lahat ng mayroon ka sa taong napakabait, napakabuti sa'yo. Pero mga kapatid, iba to. Iba yung pagmamahal na to. Ang sabi ng salita ng Diyos, nang tayo'y makasalanan pa, ibinigay si Kristo para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ng relasyon sa Panginoon. At ang pag-ibig po ng Diyos para sa atin, undeserved. Hindi tayo karapat-dapat kasi may kasalanan nga tayo, kasabing kasalanan sa Diyos na banal na walang kasalanan. Ibibigay niya yung kanyang anak sa taong makasalanan na wala namang ginawa sa kanya para na magagandang bagay para ibigay niya yung kanyang anak. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos is undeserved, ibinigay niya si Kristo para sa atin upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Yun yung posisyon na meron tayo sa Panginoong Jesus. Bakit po ibinigay yun? Tuloy po natin. Ang pag-ibig ng Diyos is purposeful. May dahilan. Kung bakit ibigay po ng Panginoon yung kanyang pag-ibig na yan para sa atin, bakit pinadama ng Diyos yung kanyang sakripisyo, bakit ibinigay ng Diyos yung personal na pagmamahal niya sa atin, at yung eternal love niya sa atin, merong dahilan kung bakit po. Tingnan niyo po ano po yung dahilan? Sabi po ng Bible sa Ephesians 1:4 and 5, or He chose us in Him before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight in love. Tingnan nyo, purposeful. Bakit po purposeful? For He chose us in Him before the creation of the world. Pinili tayo ng Diyos bago palalangin ang mundong ito. Nakita ka na ng Diyos at may plano ng Diyos sa iyo. Ano po yung plano po ng Diyos sa iyan? Ano po yung plano po ng Diyos sa iyan? Hindi naman sa amin ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos na ito ay may dahilan kung bakit ka minahal. Pinili tayo ng Panginoon. Bago palalangin ng mundo, nakita ka na ng Diyos. Ang Diyos po natin
nakita na niya yung hinaharap. Bago pa man likhain ang mundo, ilang thousand years na ang nakalilipas, nakita ka na ng Diyos. Grabe po yung layon po ng Diyos para sa atin. Kaya nga po yung kaligtasan po natin, hindi yung pagtamanggap tayo kay Kristo at saka panisimulat yung pangalan natin. Alam na ng Diyos noon pa man na ikaw ang pinanganak ka, tatanggapin mo siya sa taong ganito. Kaya nakita ng Diyos yung isinulat na niya. Hindi niya para tamanggap na ka. Sulat na, sulat na agad, tamanggap na pala. Hindi ganun ang Diyos. Gagawin natin parang tao ang Diyos. Hindi po ganun. Ang Diyos, pinanganak ka pa lang, kahit hindi ka pa pinanganak, nakita na ng Diyos kung tatanggapin mo siya. Yun yung tinatawag na predestination. Kaya nga po mga kapatid, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Pinili tayo ng Panginoon, itinalaga na ng Diyos na tayo ay Kanyang i-a-adapt bilang mga anak dahil kay Kristo in accordance with His pleasure and will. Yun ang layunin ng Panginoon. Hallelujah. Pinili tayo ng Diyos. May purpose ang Diyos para sa atin. Itinalaga ng Diyos si Kristo. At ang si Kristo mamatay para sa atin, lahat ng sumampalataya at naniwala sa Panginoon Jesus, sila ay may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi niya, in this how love is made complete among us, so that we all have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Ano po yung layunin po ng Panginoon? Ano yung layunin ng Diyos? Bakit po? This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Ano yung purpose ng Panginoon? In this world, we are like Jesus. Hindi mo yung katabi, mga pagmana ni Jesus. Sabi ko, nung mga nakaraan sa inyo, nagturo ko, meron tayong tatlong, sa ating buong pagkatao, meron tayong tatlong person. Ano po yun? Spirit, kaluluwa, katawan. Tatlo po yan. Sabi ng Bible po yun. Meron tayong, ang katawang ito na nakikita natin ay merong spirit, merong soul, at ito ang body. Ito. Yung ating spirit is already like Christ. Yung spirit, because yung spirit po natin ay galing sa Diyos, yan po yung na-born again. Kaya magiging born again, sinasabi natin hindi siya religion, hindi siya isang relasyon sa Diyos sapagkat tayo ay na-born again. At dahil tayo pinanganak ng Diyos, at takay natin ay ang Diyos. Kaya hindi pinanganak ng Espiritu, hindi sila born again pa, hindi sila anak ng Diyos. Sila ay lilikha lang ng Diyos. Pag sila ay sumampalataya kay Kristo na napalataya sila sa Panginoon, sila ay tuturing na born again, sila ay nagiging nagkakaroon ng aplikasyon sa kanila ang 1 John 1:12 na sino tumanggap kay Kristo ay pinagkaloob ang maging anak ng Diyos kasi nabuhay ang kanilang spirit, pinanganak sa Espiritu. Ngayon, yung ating spirit is already like Christ. Spirit po natin, yan nga yung dumudulog, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, matig ka ng gawain, gawin mo ito, yung mabuting bagay, yan yung spirit po yan. Yung spirit ang dumudulog sa atin para gawin yung mga mabuting bagay. Yung mga makalamit na bagay, yung mga bagay na matutunin, mga banal na bagay, Holy Spirit po ang nagtutulak sa atin, yan ang nagtutulak. Ngayon yung ating kaluluwa, ito pong kaluluwa natin, ito ay on the process. Yung kaluluwa natin, ay, parang, yung kaluluwa natin is on the process. Ano po yung sabihin? Nandito tayo sa mundo, at habang nandito tayo sa mundo, pinaproseso tayo para maging katulad ni Kristo. Ang tawag doon ay son.
ano yan? Sanctification. Dahil yung ating kaluluwa ay going to sanctification, yung ating namang body is going to glorification. Kapag yung ating katawan po ay pinalitan ng Diyos ng walang kamatayan, walang kabulukan, ang tawag doon ay glorified body. Ibig sabihin, sa ating pagkatao, ang like Christ pa lang ay spirit. Yung ating soul, on the process. On the process pa, to sanctify, on the process. At yung ating pong katawan ay papunta ng glorification kapag tayo namatay na rito, or kaya naman nag-rapture. Papalitan ng walang kabulukan yung ating katawan. Katawang panlangit, glorification. Kaya yung sinasabi na salita ng Diyos, in this world, we are like Jesus. Yan yung purpose. Yung spirit natin, like Christ na. Pero yung ating soul, ongoing. Kaya huwag mong pintasan ang kapwa mo mananampalataya. Kung minsan ay nakapagsalita na hindi maganda. Alam mo, narinig mo, nagmura. Eh, natural lang yun. Dati ko magmura, bulakot na ng dila, ngayon buti na lang, pag isa-isa na lang. Ibig sabihin, on the process, nagbabago. Nagbabago. Minsan magagalitin. Okay lang yun. Dati, bawat kibot, mainit ang ulo niya, pero ngayon, babagyan na lang. Ibig sabihin, nagbabago. On the process. On the process, bakit po? Ang nagbabago po kasi sa atin ay si Kristo rin. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kaya sabi natin rin, gusto ko bumahin, pero hindi ko magawa. Yun. Kasi nga po, mga kapatid, hindi natin kaya sa sarili natin na tayo magbago at hindi rin kayang baguhin ang sermon. Yung ating mga sermon ng magulang, yung ating mga anak, hindi rin kayang baguhin. Tanging ang salita lang ng Diyos. Kaya, ang sabi po ng Panginoon, in this world, we are like Jesus. That is the purpose of God's love. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yan yung layunin para sa atin. Meron naman talaga na, di ba, halimbawa, mag-initin ang ulo mo, pero bakit napapansin mo, mag-ibig yung sarili mo, napapansin mo rin eh. Ay, dati pagka ganun, grabe, pagka kinat ako sa daan, grabe, hinahabol ko talaga. Gagagalan mo na. Pero bakit ngayon nagawa ko ng hallelujah? Binabago na pala ako ng Panginoon. Tapos na unti-unti nakikita ng kapitbahay mo, ng mga kasama mo sa trabaho, bakit iba ka na? Kasi nga, nababago. Bakit po? In this world, we are like Jesus. That is the purpose. Tinutularan natin si Kristo. Kasi sabi ng Bible, tularan, sabi ng Panginoon Jesus, tularan niya, sabi ng Apostol Paul, tularan mo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sa ang pamatayan, hindi si Pablo, si Kristo. Kaya dapat, kung ano yung action ng Panginoon, ni Kristo, ganun yung mangyayari din sa atin. On the process po yun. Proseso po siya. Proseso. Ang sinasabi po ng Corinto 5:17, 1 Corinthians 5:17, is anyone is in Christ, he is a new creation. The old things is passed away, and the new has come. So, Spirit po yun. Nang tayo mag-born again kay Kristo, bago tayo, totally, Spirit. Yung naman kaluluwa natin on the process, nakuha po natin yan. Kaya ang sabi ko na sa niya, in this world, we are like Jesus. Papunta po tayo doon. Wala pong Kristiyanong paurong. Lahat tayo ay pasunod. Dahil papunta tayo doon sa perfection. Tingnan nyo ha. Corinto. And we all, who with unveiled face contemplate the Lord glory,
are being transformed into His image with ever-increasing glory. Are being transformed. Ibig sabihin, nagbabago. Nagkaroon ng pagbabago into His with ever-increasing glory. Yan yung pagbabago na gusto mangyari sa atin ng Diyos. Yan yung transformation na gusto mangyari ng Panginoon. Yan yung purpose kung bakit tayo minahal ng Diyos maging katulad ng Kanyang anak na si Kristo. But our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ano po yung ibig sabihin? Tayo po ay, bakit tayo papunta ng proseso, on the process, pasulong, kasi ang totoo nating tahanan ay ang langit na kung saan nandoon ang Panginoon Jesus. Tingnan nyo, who by the power that enable Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Yan yung layunin po ng Panginoon, kaya tayong minahal ng Diyos, ang layunin po niya, maging katulad ng Kanyang anak na si Kristo. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Yan yung layunin po. Tingnan niyo. God purposeful love ensures that our lives have meaning and significance in His eternal plans. Amen. Yan yung nais po ng Panginoon. God's purposeful love ensures that our lives have meaning and significance in His eternal plan. Magkaroon ng kahulugan sa Kanyang eternal plan. Through His love, God gives us identity and purpose as His beloved children destined to bring Him glory. God gave us identity and purpose. Yung identity natin na makasalanan, binura ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong identity na kung paano ang Panginoon sa Kristo, kaya din yung meron tayo. Yan po yung identity natin. Kaya in Christ, kaya nga yung ating series ay In Christ Realities. Ano po yung katotohanan na meron tayo dahil kay Kristo? Yan po yung layunin po ng Panginoon. Tingnan po natin. Pang-anim, God's love is transformative. Ano po ang ibig sabihin ng transformative? Nagbibigay ng pagbabago. Di ba ang pag-ibig nagbibigay ng pagbabago? Yung mga kabataan na nung nanliligaw pa lang, sabi ng babae, ayaw ka nang ganito sa lalaki, ganito ka na, ganun ba? Sige, bago na. Kasi mahal niya. Kaya sabi niya, mula nang napungasawa kita, nagbago na ang buhay ko. Dati lasinggero ako. Ngayon, hindi. Dati may bisyo ako, hindi. Dati palabarkada ako na hindi na kasi love transform. God's love is transformative. Nagbibigay ng pagbabago. Ang Diyos kaya hindi nang mahalin tayo ng Diyos na bago ang buhay natin. Amen. Ang puso natin masubuhay, napalitan ng puso masunod. Kasi nagkaroon ng pagbabago ang aming buhay. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, because of His great love for us, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Dahil may pag-ibig po ng Diyos, transformative. Sabi pa, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. Nabuhay tayo kay Kristo kahit tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang. Pero ngayon, buhay tayo dahil kay Kristo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos is transformative. Nagbibigay ng pagbabago. Dahil tayong patay dahil sa kasalanan, ang dumating ang pag-ibig ng Diyos sa atin na buhay tayo dahil sa Panginoon sa Kristo. At yun yung relasyon po natin sa Panginoon. Yung relasyon na meron po tayo sa Panginoon, yung buhay na binalo ng Diyos, yung buhay natin na na-born again, yun yung nagbigay sa atin ng
pagbabago sa buhay. Dati, yung buhay natin, ano yung buhay natin? Hindi maganda, walang direction, pero ngayon nagkaroon ng direction. Because God's love is transformative, nagbabago, nagbibigay ng pagbabago sa ating mga buhay. And last, number 7, God's love is Christ-centered. Ang pag-ibig po ng Diyos ay Christ-centered. Ano po yung sabihin nun? Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil mahusay tayo, magaling tayo, ano pa man mayroon tayo. Mahal tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus, ganoon din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ko ng Bible niya, kung paano mahal ng Diyos si Kristo, ganoon. Parehas na parehas yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos para sa atin, katulad ng kay Kristo, Christ-centered. Kaya nga Christ-centered. God, love is Christ-centered. Christ is ultimate embodiment, and measurement of God's love for us. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos is Christ-centered. Ultimate embodiment, measurement of God's love for us. John 17:24 verse, in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them. Ano po yung love them? Believers, even us, Katos, you have loved me. Pakita ko po sa inyo tayo. Hindi pala lumipat eh. In them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me. Para makita ng mundo na kayo, ako nagsayo sa inyo, and have loved them. Ano po yung tinutukol na have loved them? Believers. Even us. Yung kung even us, yung us, AS, sa Greek ang tawag ay katos. You have loved me. Christ. Si Christ po yung tinutukoy. Pansinin po natin yung Greek ng us, ibig sabihin katos. Hindi kato, katos. Ano ba yung sabihin ng katos? As, conjunction, same manner, and measure. God loves you in the same manner and measure He loved His Son. Hallelujah. Kita po natin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kung paano ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo, kaya din yung pag-ibig niya sa atin. Sabi ng Bible, katos, yung as, katos. Kung paano yung pag-ibig ng Diyos kay Kristo, kaya din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig po na kaya para sa akin ng salita ng Diyos, for God so, alam mo the word, talagang nilagyan ng so. Hallelujah. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon kay Kristo, ng Ama, ay gayon din yung pag-ibig niya sa atin. Mga kapatid, kung ang pag-ibig ng Diyos Ama kay Kristo ay gayon din yung pag-ibig niya sa atin, ano ang dapat mong ipangamba at ikatakot sa buhay? Ay, wala akong kausap. Kung ang pag-ibig ng Diyos Ama kay Kristo ay gayon din, the same, wala na tayong dapat ikatakot sa buhay. Sapagkat kung paanong si Kristo ay gayon din yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya yung pag-ibig ko ng Diyos, Christ-centered, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa ano mang mayroon tayo, mahal tayo ng Diyos dahil kay Kristo na tinanggap natin sa buhay natin. Amen. Kaya yung pinto na to, pakibasa po, God's love is
Pito po yan. God's love is 7. Perfect number. God's number. Bigyan ko kayo ng life application. Life application. Una, dahil yun ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Rejoice in God's undeserved love. Wala kang gagawin. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, ang gagawin mo lang magsaya sa pag-ibig ng Diyos na binigay sa iyo. Rejoice in God's undeserved love. Magsaya ka dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Ang pagmamahal sa iyo ng Diyos ay dahil kung paano pagmamahal ka kay Kristo. Ano kailangan mo gawin? Magsaya. Pag ba narinig mo na ikaw ay mahal, hindi ba nakakatuwa yan? Jerome, nang makuha mo at marinig mo ang matamis na donut, dalawang coke, ang oo ni Jenna, masaya ba? Masaya po yun, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin dahil kay Kristo ay napakasayang napakinggan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos at ang gagawin lang natin, rejoice in God's undeserved love. Yan yung pag-ibig ng Diyos. In Christ, we should be the happiest people in the world. Dapat ngayon, ang iyong itsura, happy-happy. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. In Christ, we should be the happiest people in the world. Kahit may problema, kahit may pinagdadaanan ka, kahit may pagsubok, hinami ng konti. Diba? Tingnan niyo, masaya kayo. Ganun po. Rejoice in God's undeserved love. Amen. Pangalawa, application. Response personally to God's love. Mag-response ka sa pag-ibig ng Diyos. Personal. Mag-respond ka sa pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo, Lord, salamat. Ama, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Talagang mahal na mahal mo ako. Our giving is personal. Respond to God's personal love for us. Kaya yung response po natin, yung paglilingkod po natin, response po sa pag-ibig ng Diyos. Yung pagbibigay natin sa Panginoon, response po dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung paglilingkod na ginagawa natin, response mo yun para dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil response personally to God's love. Yung pag-atin mo ng gawain, response mo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi nga, kagaya ng ating pagbibigay, our giving is personal response to God's personal love for us. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang Diyos ang unang nagbigay, kaya tayo nakapagbibigay. Ang Diyos ang unang naglingkod para sa atin, kaya tayo nakapaglilingkod. Amen. Amen. Lahat ng ginagawa natin ay bunga ng unang ginawa ng Diyos para sa atin. Kailanman ay hindi tayo naging una. Ang Diyos ang laging unang gumawa, ang Diyos ang unang nagmahal, ang Diyos ang unang nagbigay, ang Diyos ang unang naglingkod para sa atin. Kaya wala na tayong mabibigay sa Diyos kasi ang Diyos na siyang nauna para sa atin. Ano mabibigay natin? Medyo nagsusukli-sukli lang siguro tayo, pero ewan ko lang pasok na talaga natin. At alam niyo mga kapatid, lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, hindi pa natatapos doon. Pagdating natin sa langit, may reward pa. Hallelujah. Kahit wala namang reward, okay na, malangit lang tayo. Tama po ba? Pero hindi papayag ang Diyos nang walang reward. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng paglilingkod, lahat ng pagpapagal, lahat ng pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon, may reward na tatanggapin sa langit. Dahil hindi papayag ang Diyos na may utang siya sa'yo. Hindi papayag ang Diyos doon. Ang Diyos natin ay napakabuting Diyos. Tingnan nyo, tuloy po natin. Pangatlo, remain in God's loving purpose for you. Manatili tayo. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa layunin niya para sa ating mga buhay. Remain in God's loving purpose for you. Pangapat, reflect on how God's love has changed you.
Reflect on how God's love has changed you. Hallelujah. Paano ka bang binago ng Panginoon? Mag-reflect naman sa iyo, bebe. Kung paano mo naranasan ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon, mag-reflect naman. Kasi Lord, mag-reflect lang sa akin yung glory mo. Lagisan mo ako para mag-reflect lang sa akin yung glory mo. Hindi ako yung mataas, ikaw ang mataas, ikaw ang mga purihan, ikaw ang maluwalhati. Application number 5. Rely on God's perfect love and in tough times. Rely on God's perfect love. Ano po yung gusto ng Panginoon para sa atin? Ano po yung life application? Lagi tayo nag-rely sa pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Tingnan niyo po yung verse. There is no hid in love, but perfect love drive out fears. Walang takot sa sinamang nagmamahal. But perfect love drives out fear. Ang totoong pagmamahal, pinabawi ang lahat ng tao. Sino nagmamahal sa Diyos? Lahat na nagmamahal sa Diyos, hindi na takot magutom, hindi na takot kung ano man ang maranasan sa buhay. Bakit? May Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi tayo natatakot sa anumang darating, anumang pagsubok, anumang trials, anumang testing. May Diyos na nagtumahal para sa atin. Pang-anim, last, remember Christ is why God's love you. Lagi mong alalahanin kung paano tayo mahal ng Diyos dahil kay Kristo. Like application number 1 to 6. Basa po. Number 1. Rejoice in God's undeserved love. Respond personally to God's love. Remain in God's loving purpose for you. Reflect on how God's love has changed you. Rely on God's perfect love in tough times. Remember, Christ is why God loves you. Application, life application. Number 6. Bakit number 6? Because number 6 is number ng tao. Man's number. Yung kanina God's number, ito ay man's number. Bakit man's number? Kasi tayo ang mag-a-apply. Ito pong aling na yan, rejoice, response, remain, reflect, rely, remember. The big idea, in Christ, I am perfectly loved. Sabay-sabay. In Christ, I am perfectly loved. Sabay-sabay. In Christ, I am perfectly loved by God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Aming Ama. Habang hindi karapat-dapat, pag-uulalan ba at wagas mo pagsinta.
salamat po amin sa pagkatikaw ay Diyos na mabuti at tapat sa aming mga buhay. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin, hayaan po ninyo, Ama, na kami ay magsaya sa undeserved love po ninyo sa amin. Hayaan po ninyo na mag-response kami personal dahil sa ginawa mong pag-ibig para sa amin. Hayaan po ninyo aming ang Diyos na kami ay manatili sa iyong layunin sa buhay namin. Sapagkat ikaw ay Diyos na dakila, tapat, at nagmahal sa amin. Maraming salamat po. Nakita namin ang realities, ang buhay na nakaugnay kay Kristo. Walang makapagpapalit, walang makaagaw ng tunay na pag-ibig po ninyo sa akin na buhay. Maraming salamat po. Malagin ka, aming Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay